Lingguhang pagbasa sa Biblia, ika-23 kabanata ng Mateo, talatang 1 hanggang 24. Nang magkagayon ay nagsalita si Jesus sa mga pulutong at sa kaniyang mga alagad na sinasabi, "Ang mga eskriba at ang mga Pariseo ay umupo sa upuan ni Moises. Kaya lahat ng mga bagay na sinasabi nila sa inyo ay gawin ninyo at tuparin. Ngunit huwag ninyong gawin ang ayon sa kanilang mga gawa, sapagkat sinasabi nila, ngunit hindi isinasagawa. Nagbibigki sila ng mabibigat na pasan at ipinapasan ang mga ito sa mga balikat ng mga tao. Ngunit ayaw man lamang nilang galawin ang mga ito ng kanilang daliri. Lahat ng mga gawa na kanilang ginagawa ay ginagawa nila upang makita ng mga tao, sapagkat pinalalapad nila ang mga sisidlan na naglalaman ng kasulatan na isinusuot nila bilang pananggalang, at pinalalaki ang mga palawit ng kanilang mga kasuutan. Nais nila na pinakatanyag na dako sa mga hapunan at ang mga upuan sa unahan ng mga sinagoga, at ang mga pagbati sa mga pamilihan, at ang tawagin ng mga tao na Rabi. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na Rabi, sapagkat iisa ang inyong guro, samantalang lahat kayo ay magkakapatid. Isa pa, huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinuman sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang isa na makalangit. Ni huwag kayong patawag ng mga leader, sapagkat ang inyong leader ay iisa, ang Kristo. Ngunit ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Sino mang nagtataas ng kaniyang sarili ay ibababa, at sino mang nagbababa ng kaniyang sarili ay itataas. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat isinasara ninyo ang kaharian ng langit sa harap ng mga tao, sapagkat kayo mismo ay hindi pumapasok ni pinahihintulutan man ninyong makapasok yaong mga papasok na. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tinatawid ninyo ang dagat at ang tuyong lupa upang gawing proselita ang isa. At kapag naging gayon siya, ay pinangyayari ninyong mapahanay siya ukol sa Gehenna na makalawang ulit pa kaysa sa inyong sarili. Sa aba ninyo, mga bulag na taga-akay, na nagsasabi, kung ipanumpa ng sinuman ang templo, ito ay walang anuman. Ngunit kung ipanumpa ng sinuman ang ginto ng templo, siya ay mananagot. Mga mangmang at mga bulag, alin sa katunayan ang mas dakila? Ang ginto o ang templo na nagpabanal sa ginto? Gayon din, kung ipanumpa ng sinuman ang altar, ito ay walang anuman. Ngunit, kung ipanumpa ng sinuman ang kaloob sa ibabaw nito, siya ay mananagot. Mga bulag, alin sa katunayan ang mas dakila? Ang kaloob o ang altar na nagpapabanal sa kaloob? Kaya siya na ipinanunumpa ang altar ay ipinanunumpa ito at ang lahat ng mga bagay sa ibabaw nito. At siya na ipinanunumpa ang templo ay ipinanunumpa ito
at yaong nananahanan dito. At siya na ipinanunumpa ang langit ay ipinanunumpa ang trono ng Diyos, at yaong nakaupo rito. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat ibinibigay ninyo ang 10 ng yerba buena at ng eneldo at ng komino, ngunit winalanghalaga ninyo ang mas mabibigat na bagay ng kautusan. Sa makatuwid nga, katarungan at awa at katapatan. Ang mga bagay na ito ay kinakailangang gawin, gayunmay huwag waling halaga na ang iba pang mga bagay. Mga bulag na taga-akay na sumasala ng niknik, ngunit lumululon ng kamelyo.